Nagtipon-tipon ang maraming mga Syrians at ang pagtitipon na ito ay hindi upang magsagawa ng kilos protesta dahil sa nangyayaring gera sa kanilang bansa. Ang pagtitipon na ito ay upang mag-celebrate dahil napatalsik na ang kanilang tinaguriang diktador na lider sa Syria na si Bashar al-Assad. Ito ay ibinalita ngayon lamang December 9, 2024 at Israel nagsagawa rin ng isang malaking airstrike sa Damascus. Yan ang mga nakapaloob sa videong ito. Tama ang iyong narinig, iniulat ng Reuters na ang Israel ay di umano nagsagawa ng airstrike sa Damascus, siyudad na kung saan nagsasagawa rin ng pag-atake ang mga oposisyon ng Syria, lugar na kung saan naroroon dati ang kanilang pinuno na si Bashar al-Assad at ito ang capital city ng Syria. Kahapon lamang, Linggo, December 8, 2024, iniulat ng Lebanese at ng Syrian Security na ang Israel ay nagsagawa ng airstrike sa Masik district na nasa Damascus. Pero nang hingian ng komento ang Israel tungkol sa balitang ito at ito ay viral mga kaibigan, hindi nagbigay ng komento ang Israel. Ang isang malaking katanungan, para saan ang isinagawang malaking airstrike ng Israel sa Damascus? Ito ba ay in favor of Syrian military or ito ba ay in favor sa mga oposisyon ng Syrian government? Nakakagulat ang ibinalita ng Reuters dahil nakapaloob sa kanilang headlines. Nakakagulat ang ibinalita ng Reuters dahil kanilang iniulat na binomba ng Israel ang Kalkala Air Base na matatagpuan sa southern Syria at gumamit ang Israel ng kanilang mga fighter jets. At ang airbase na ito mga kaibigan, hindi ito ang lugar na kung saan namamalagi ang mga oposisyon o yung tinaguriang Syrian rebel, kundi ito ang mga lugar na kung saan dito nag-evacuate ang Syrian military na pabor kay Bashar al-Assad. Lumalabas mga kaibigan na sa ulat ng Reuters, parang nasagot ang katanungan ng karamihan na kung sino ba ang papanigan ng Israel, ang puwersa ba ng militar ng Syria o ang mga oposisyon? Well, sa balita ng Reuters, isipin nyo na lang, binomba ng Israel ang Kalkala Air Base, naroroon ang Syrian military. Ano sa isip nyo mga kaibigan? Ayon sa Syrian Regional Security, 6 na airstrike ang isinagawa ng Israel sa airbase na matatagpuan naman sa north of Syria. Nako, lumalabas na hindi pala isang beses na umatake ang Israel sa Syria at dagdag pa sa Syrian Regional Security, winasak daw sa naturang airstrike ang malaking stockpile of rockets and missile na pag-aari ng Syrian military. Dagdag pa sa ulat ng Reuters, mayroong source na nagsabi sa kanila na ang pag-atake sa isang malaking stockpile ng rockets at ng missile ng gobyerno ng Syria, ito ay para hindi raw mapunta sa kung sino man, lalo na't alam na ng Israel na napatalsik na sa pwesto si Bashar al-Assad. Hindi raw papayagan ng Israel na ito ay mapunta sa mga oposisyon o Syrian rebel dahil baka gamitin din ito ng mga oposisyon o Syrian rebel sa ibang bansa o lalong-lalo na sa Israel. Kaya mas mabuting ito'y wasakin na lang. Lumalabas mga kaibigan na kahit na nananawagan ng tulong ang Syrian opposition o Syrian rebel sa Israel para labanan ang puwersa ng Syrian military dahil nais nila na pababain sa pwesto si Bashar al-Assad at gawing democratic ang kanilang bansa at makipagkaibigan sa Israel, sa United States of America at iba pang bansa sa West. Hindi nagpapakampante ang Israel. Sinira nga nila ang mga stockpile ng missiles at rockets dahil kung kumpiyansa ang Israel, bakit pa sisirain gayong nais naman makipagkaibigan ng mga oposisyon na ito sa Israel. Pero ayon sa mga analyst, matalino si Benjamin Netanyahu. Para bang pinangungunahan niya ang mga susunod na posibleng mangyari. Naglabas na rin ng pahayag si Benjamin Netanyahu pero hindi tungkol sa nasabing pag-strike nila sa Syria,
kundi ito ay tungkol sa pagbaba sa pwesto ni Bashar al-Assad. Ayon sa kanya, maaaring ito ay maganda at maaari ding ito ay delikado. Inuumpisahan na sana ni Benjamin Netanyahu na disarmahan na ang Golan Heights. Ito ay dahil sa kontrolado na nila ang gera laban sa Hamas at ang ceasefire sa pagitan ng Hezbollah at Israel. Pero dahil sa pag-collapse ng gobyerno ng Syria at pagpapatalsik kay Bashar al-Assad, pinahinto niya ito at muling pinaigting, nagpadala ng maraming troops sa Golan Heights. Bakit? Ang paliwanag ni Benjamin Netanyahu, noong 1974, meron kasing disengagement agreement ang Israel at ang Syria. Nagkasundo ang Israel at Syria na wala silang gagawin sa kahit anuman sa kanilang bansa, lalong-lalo na at gera. Pero nitong mga nagdaang araw o buwan, merong mga nangyayaring hindi maganda sa pagitan ng Israel at ng Syria. Ayon kay Benjamin Netanyahu, ang agreement na ito ay nag-collapse na at ilang araw na lang mula ngayon o linggo o buwan ay magbabago na ang pamamalakad sa bansang Syria dahil papalitan na rin ito ang leader. Kaya ang disengagement agreement na ito ay wala na. Ang ibig sabihin nito, posibleng may mangyari sa Israel at Syria. Gaya ng aking nasabi kanina, kahit na gusto ng mga oposisyon na ito na makipagkaibigan sa Israel at katunayan, nais nilang magtalaga ng presidente na handang makipagtulungan sa Israel, pero hindi pa rin isinasantabi ng Israel na posibleng may mangyaring maganda o hindi sa pagitan ng Israel at ng Syria, lalong-lalo na't wala pang anumang agreement sa magkabilang panig. Pwede rin daw magkaroon ng diplomatic agreement, pero depende yan sa kung ano ang gugustuhin ng bagong pinuno ng Syria. Kaya naman, dahil dito ay inutusan na ni Benjamin Netanyahu ang Israel Defense Forces na muling pumasok sa buffer zone. Ayon kay Benjamin Netanyahu, quote and quote, "We will not allow any hostile force to establish itself on our border." Kaya nagtungo na ang maraming IDF sa borders ng Israel at Syria. Sa kabilang dako naman mga kaibigan, nagtipon-tipon ang maraming mga Syrians at masayang-masaya na nag-celebrate dahil napataob na ang pamunuan ni Bashar al-Assad, ang kanilang tinaguriang diktador na leader. Meron namang hindi magkatugma na balita kung saan ba napunta talaga si Bashar al-Assad. Ayon sa ulat ng CNN, ang pamilya ni Bashar al-Assad ay nagtungo sa Moscow at ang kanya namang ngayong dalawang brother-in-law ay nagtungo sa United Arab Emirates upang magtago. Hindi natuwa si Vladimir Putin tungkol sa pag-iwan ni Bashar al-Assad sa kanyang bansa at ayon mismo sa Moscow, hindi nila tutulungan si Bashar al-Assad. Meron ding kumalat na balita na di umano si Bashar al-Assad ay nasawi nang pabagsakin ang kanyang sinasakyang eroplano nang siya ay tumakas mula sa Damascus. Meron ding kumalat na balita na si Bashar al-Assad ay nagpunta sa Iran. Kahit saan pa magtungo si Bashar al-Assad, mapa Russia man o Iran, ay hindi naman ito questionable dahil ang mga bansang ito at ang mga leader dito ay malapit na kaibigan ni Bashar al-Assad. Ngayon mga kaibigan, sa pagbabago ng gobyerno ng Syria, ano sa tingin ninyo ang posibleng mangyari sa Israel at Syria? Magiging magkaibigan ba ito o ganun pa rin, magiging kalaban pa rin ito? Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga susunod pa na fresh development dito sa Syria, Israel, Lebanon o kahit saan mang sulok ng mundo. Dito lang sa Usapang Banal. At upang maging updated ka, pasubscribe na rin ng ating napakaliit na channel na ito. Sa aking mga kababayang OFW na nasa Syria, kumusta kayo? Sa ating mga kababayan dyan sa Lebanon, kumusta kayo dyan? Sa Israel, mag-ingat kayong lahat. Hangad po namin ang inyong kaligtasan. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.